magandang umaga sa inyo mga bata. Bago natin simulan ang klase natin ngayong araw, ay tayo muna ay panandaliang manalangin. Iyuko muna ang ating mga noo o ulo, ipikit ang ating mga mata at damhin ang presensya ng ating Panginoong Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na iyong pinagkaloob sa amin, lalo't higit po ay sa biyaya ng buhay, Panginoon. Panginoon, gabayan niyo po ang mga batang ito, bigyan niyo po sila ng knowledge and wisdom sa araw-araw, Panginoon, lalo't higit po ay sa kanilang pag-aaral. Panginoon, gabayan niyo po ang bawat isa sa amin at palagi niyo po kaming ingatan, Panginoon. At ang lahat po ng ito, Panginoon, ay tinataas namin sa pangalan mo at ng iyong anak na si Jesucristo, na bubuhay at naghahari, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay, class, magandang umaga muli sa inyong lahat. Bago tayo magsimula sa ating klase ngayong araw, ako muna ay may sasabihin sa inyong mga rules and regulations, syempre na dapat nyong sundin. Una, panatilihin pong naka-open ang inyong camera kapag tayo ay nasa ating discussion o sa ating talakayan. Pangalawa naman ay panatilihin naka-off ang inyong mikropono. Pangatlo ay, kung may nais po kayong sabihin o nais sumagot sa ating discussion o talakayan ngayong araw, maaari pong pindutin ang raise hand button na nasa ibaba ng inyong Google Meet. And then, kung meron po kayong any violent reactions or nais i-clarify, maaari po kayong magtaas muli ng inyong kamay kapag may gustong sabihin o sumagot. Malinaw ba, mga bata? Okay, mahusay. Ngayon naman mga bata ay nais ko munang alamin, sige nga, binibining Jonalyn, ilan ang liban ngayong araw? May liban ba ngayong araw? Maaari mo bang iulat? Okay. Okay, maraming salamat binibining Jonalyn. Ako ay natutuwa at nagagalak ngayong araw sapagkat walang liban sa ating klase. Palakpakan naman ang inyong mga sarili. Yes, thank you very much po sa inyong mga estudyante. At muli, bago tayo magpatuloy sa ating klase ngayong araw, ay magkakaroon muna tayo ng isang balik-aral tungkol sa nakaraan nating pinag-aralan, na kung saan may ipapakita ako sa inyong mga larawan at kung may nais kayong sumagot o may idea kayo sa mga pinapakitang larawan, pindutin lang po ang raise hand button at kayo po ay aking tatawagin. Okay? Aking pong ipepresent ngayon ang mga larawan at kung ito ay alam nyo, maaari kayong magtaas ng kamay. Okay? Wait lang po. Okay. Para sa unang larawan, may idea ba? Sige, binibining Clarice. Yes, thank you very much binibining Clarice. Ito po ay gulong na kung saan ang gulong ay ambag ng mga... Yes? Ryan? Yes, Sumerian. Ang gulong po ay ambag sa atin ng mga Sumerian na kung saan ang gulong ay napakahalaga sapagkat ito ay ginagamit natin upang mabilis o mapabilis ang transportasyon na kung saan nakakarating tayo sa iba't ibang lugar gamit ang gulong na ambag ng mga Sumerian. Okay, pangalawang larawan. Yes, Ezekiel. Sa tingin mo, ano kaya ang pinapakita ng larawang ito? Yes, very good. Ito po ay ang Hanging Gardens of Babylon na ambag naman nino. Yes, Crizel? Yes, tama. Ito po ay ambag ng Chaldean. Ang Chaldean po ay kilala sa kanilang ambag na Hanging Gardens of Babylon na pinagawa ni Nebuchadnezzar para sa kanyang minamahal na asawa na si Amethyst. Okay, mahusay. Mukhang natatandaan talaga ang ating pinag-aralan noong nakaraang linggo ha. Okay, pangatlong larawan. Okay, sino kaya ang nakakaalam ng pangatlong larawan? Sige nga, binibining Jackie? Yes? Okay, very good Jackie. Ito ay isang barko o caravel na kung saan ito naman ay ambag nino. Yes, Nikki?
Okay, mahusay. Ito po ay ambag ng mga Phoenician. So, isa sa mga ambag ng Phoenician ay ang barko o caravel na kung saan ito ay tinatawag noon. Ang caravel po ay may 3 hanggang 5 layag na kung saan ito ay ginagamit sa pakikipagkalakalan o pakikipagbarter. Pag sinabi natin pakikipagkalakalan o pakikipagbarter, ito po ay pakikipagpalitan ng produkto sa iba't ibang bansa. Sa ngayon naman, ito ay tinatawag natin mga ship or vessel na kung saan ginagamit natin sa paglalakbay sa mga tourist destinations na ating maaaring puntahan o maaari ring pakipagpalitan din ng kalakal o pag-i-import or pag-i-export nito sa iba't ibang bansa. Okay, mahusay talaga. Pang-apat na larawan. Okay, sino ang nakakaalam? Halatang halata naman, yes, Jessa. Okay, very good, Jessa. Ito ay isang kalsada. Sige nga, Monica. Sino kaya ang nagambag ng kalsada? Sa iyong palagay? Okay, ito po ay ambag ng Persian. Thank you very much, Monica. Tama yung kasagutan. Ito po ay ambag ng mga Persian. Ang Persian po ay nag-ambag o inambag nila ang kalsada na kung saan upang mapabilis ang ating paglalakbay sa kung saan-saan mang lugar. Di ba dati more on lupa tayo, nagta-travel tayo, naglalakbay tayo gamit ang ating mga kabayo, na kung saan ang dinadaanan natin ay puro lupa o puro bato. Ngayon, mas napabilis na dahil nga sa ambag ng mga Persian na kalsada. Okay? Next naman, at ang kahuli-hulihang larawan. Okay. Sino kaya makakapagsabi kung ano ang larawang ito? Yes, Kyra. Yes, kitang-kita naman, di ba? Obvious na ito ay isang Biblia o Holy Bible na kung saan ito ay ambag ni Mariela. Yes, ito po ay ambag ng mga Hebreo. So, ang Hebreo po ay nag-ambag o naging ambag nila yung tinatawag nating Biblia na kung saan dito nakatala ang kasulatan o banal na kasulatan ng ating Panginoong Diyos. Ito po ay ginagamit basehan ng mga Kristiyano o ng mga Kristyanismo kapag tayo ay nagsisimba. So, iba't iba ang tawag sa mga sa Holy Bible o sa Biblia ng iba't ibang relihiyon sa iba't ibang panig ng mundo o sa iba't ibang panig ng bansa. Okay, maraming salamat sa inyo sa inyong mga bata sapagkat naaalala ninyo kung ano nga ba yung naging talakayan natin nitong mga nakaraang araw. Ngayon naman, bago tayo dumako sa ating panibagong aralin ay may ipapakita muna ako sa inyong isang diagram na kung saan ito ay huhulaan nyo o ano nga ba yung nakasulat or nakasaad sa diagram na ito. Okay? Muli, kapag may ideya, itaas po ang inyong mga kamay. Okay? Yes, Cyril. Okay. Very good. Yes. Sabi ni Cyril, ang nakikita niya dito ay pamahalaan, na kung saan nakikita niya rin dito ay ama, senador, ina, congressman or congresswoman, anak na babae, mayor, pamangkin, SK chairman, anak na lalaki ay governor, and then pinsan ay barangay captain. Sabi ni Cyril, thank you Cyril, na kung saan nasa gitna nito ay ang tinatawag nating pamahalaan. Sa inyong palagay, ano pa kaya yung iba nyong nakikita? Or ano kaya ang ibig ipakahulugan ng diagram na ito? Yes, Jonaline. Okay, mahusay. Sabi ni Jonaline, ito daw ay parang isang pamilya. Yes, tamang-tama kasi 'di ba may ama, may ina, may anak na babae, may anak na lalaki, may pinsan, may pamangkin pa. So ito ay isang pamilya. Ano pa? Paano kaya dito napasok yung sinasabi natin o tinatawag nating pamahalaan? Yes, Elizabeth. Okay. Sabi ni Elizabeth, ito daw sa kanyang palagay ay pamumuno ng isang pamilya o panunungkulan ng isang pamilya sa isang bansa o sa isang bayan. Yes, tama po ito. Kung saan ang ating pag-aaralan ngayon ay ang tinatawag nating panunungkulan o pamumuno ng isang pamilya sa loob ng mahabang panahon. At ano ang tawag dito? May ideya ba? Ha? Okay. Ito po ay ang tinatawag nating dinastiya. Na kung saan ang dinastiya ay matatagpuan kaya natin sa ang bansa?
May idea ba? Yes, very good, Kyra. Ito ay matatagpuan natin sa bansang China. Okay, para malaman natin kung ano nga ba ang iba't ibang dinastiya sa China, alam nyo ba ang kantang London Bridge is Falling Down? Siguro naman, ng mga bata tayo ay alam natin o naririnig natin ang kantang London Bridge is Falling Down, di ba? Okay, ngayon ay atin itong lalapatan ng kanta o ang walong dinastiya ng China ay lalapatan natin ng kanta sa pamamagitan ng London Bridge is Falling Down. Okay? Ako muna, bago kayo. Wait lang. Okay. China has 8 dynasty, Zhou or Chu, Qin or Qin, Han, Sui, Tang, Song, Yuan, Ming, the 8 dynasty. Okay, mamaya ay ating malalaman kung ano nga ba. Isusulat ko sa pisara kung ano nga ba ang walong dinastiya ng China na kung saan ito ay para ating malaman ang ating panibagong aralin o sa pagpapalawak mismo ng inyong kaalaman, tayo ay magkakaroon ng pangkatang gawain na kung saan ito ay nahahati sa 8 dinastiya ng China. Kayo ay hatiin ko sa 4 na grupo. Sa unang grupo ay dinastiyang Zhou or Chu at Qin or Qin. Sa pangalawang grupo naman ay Han at Sui. Sa pangatlong grupo ay Tang at Sung. At sa pang-4 na grupo naman ay Yuan at Ming. Sa grupong ito, ibibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto. Ibibigay ko sa inyo ang isang teksto na kung saan nahanapin nyo kung ano nga ba ang naging ambag at kontribusyon ng mga dinastiyang ito sa China. At mamaya magkakaroon tayo ng presentasyon at para naman sa inyong rubrics, para sa nilalaman, bibigyan ko kayo ng 7 puntos. Para sa presentasyon, 7 puntos. At para naman sa kooperasyon ng isang grupo, bibigyan ko naman kayo ng 6 na puntos. So, again, ibibigay ko sa inyo ang teksto at nakalagay po dyan sa inyong nakalagay dyan sa inyong panuto o may panuto dyan na nakalagay na magbigay ng ambag at kontribusyon ng iba't ibang dinastiya at ang inyong 10 minuto ay magsisimula na ngayon. After that, presentation tayo later. Okay? Thank you very much at ang inyong 10 minuto ay magsisimula na. You can start now.